o nagpapakain ng hayop, lalo na sa mga aso, pusa o kahit anong hayop na nakatira sa lansangan. Pero dahil sa ganitong paraan, nawala ng trabaho ang isang lalaki sa Quezon City. Bakit nga ba siya tinanggal sa trabaho? Tara, alamin natin yan. Alright guys, nakita natin yan, isang empleyado yan guys, na tinanggal sa kanyang trabaho kasi nga nagpapakain daw siya ng mga galang aso sa kanyang trabaho. Kita naman natin na ngayon, tinanggal sa, ito ba ay makatuwiran sa side ng empleyado na tinanggal, wala naman siyang ginawang masama, bagkus nga ay nagmalasakit siya sa mga galang aso, especially sa mga dog lovers dyan, ay sa palagay natin wala siyang ginawang masama. Bakit siya tinanggal? Ano bang katuwiran ng ang kumpanya? Bakit siya tinanggal? Ito guys ay ating lang pananaw guys ha, at i-share lang natin sa inyo ang ating pananaw. Okay, sa kanyang ginawa guys, wala namang masama doon. Walang masama. Kaso lang, alam ko yung kanyang trabaho ay parang food industry. Parang nagsiserve sila ng pagkain. So, siguro, hindi ako maniwalang hindi siya pinagsabihan noon na wag mo nang gawin yan. Kasi, una-una, yung paglapit niya sa aso, hindi natin, unsanitized na mga kwan yun eh. Kasi nga, yung aso, ilalagyan mo, hindi mo alam kung nadilaan yung kamay mo, hindi nga alam natin na, yung ibig sabihin, may mga instances lang, may mga pagkakataon lang. Madidilaan yung kamay mo, nakalimutan mo hugasan, tapos makikita yung, kunwari, may rabies yung aso, tapos mapunta sa pagkain, ganun ba? May mga ganong pagkakataon, as nakikita ng mga customer yan doon, na ikaw isang empleyado, naka-uniforme, nagpapakain ng ganun, hindi lahat ng tao ay maintindihan ka. Hindi lahat ng customer ay sasaluduhan yung ginawa mo. May ibang mga customer, o kaya usually na mga customer, siyempre magtatanong sa likod ng isipan no, na bakit gano'n na may mga asong gala na pumupunta sa harap ng tindahan. So palagay ko guys, yun ay pinagsabihan ng supervisor yon. Pinagsasabihan ng supervisor na wag mo nang gawin yan kasi nga, kumbaga, mukhang hindi siya malinis ba sa paningin ng mga empleyado. Siguro kahit pinagsasabihan siya ng supervisor niya, ay ginagawa niya pa rin, di ba? So tayo kasi, pag nangangamuhan tayo, mayroon tayong tinawag na chain of command. Mayroon tayong susundin na utos mula sa ating mga superior. Hindi porket nasa katwiran yung sinasabi mong kuan, pero on duty ka eh. Pwede mo sigurong gawin yon kung hindi ka naka-duty, naka-off duty ka, uwi ka na ng bahay nyo at gagawin mo yon, di ba? Pwede sigurong gawin mo yon. Pero yung naka-on duty ka tapos isasaglit mo yung pagpapakain sa mga aso, siguro para lang kuan ba, maiwasan lang na makakuha ng mga customer na pasensya na sa mga dog lovers ha. Ito lang ay tansyahan lang na sitwasyon na bakit siya tinanggal. Kasi nga, yun, naka-on duty siya eh, naka-uniforme pa nga, naka-apron pa nga siya eh. So, napagsabihan talaga siya noon, siguro, na wag mong gawin yan. Siguro, tinuloy-tuloy niya pa rin kasi iniisip niya, kawawa yung mga aso. Wala naman akong ginawang masama. So, ngayon, talagang naisipan ng kumpanya na alisin na lang siya. Kasi nga, hindi siya sumusunod siguro sa instruction ng kanyang supervisor na wag mo nang gawin yan. Di ba? Kasi nga, kuwan nga eh, nasa food industry nga yung business ng kanilang kumpanya eh. So sana, gusto siguro ng supervisor na hindi makita ng mga customer na yung kanilang mga food attendant ay may mga ginagawang, yun na nga, yung paglapit doon sa mga aso, hindi natin alam na, di ba, madidilaan yung kamay mo, hawak ka sa mga foods doon, hindi mo makalimutan mo kunwari na maghugas ng kamay, o kaya biglang may rabies yung aso. Ang rabies kasi guys ay napaka sensitibong virus. Anytime na, hindi ko lang alam kasi hindi ako doktor, pero para sa akin, napaka-sensitibong virus yan. So siguro yun ang gusto lang ikuha ng pamunuan ng kumpanya na pinagtatrabahoan niya. Kaso lang siya ay hindi siguro niya sinunod. Siguro lang hindi niya sinunod. So naisipan niyang
kumbaga, itanggalin na lang sa trabaho. Kasi next time, pag nangamuhan tayo, sundin natin yung chain of command natin. Pre ka na sa command ng kumpanya pag naka-off duty ka na. Hindi ka na saklaw ng command, ng utos ng kumpanya. Naka-duty ka eh. Pangalawa, pwede ka bang sabihin na, kumbaga, di ba, nagsasayang ng oras during, kasi during break time niya, binibigyan niya ng pagkain yung aso eh. Anyway, kahanga naman yung ginawa ng isang empleyado na yon. Kaso lang, nasa pangangamuhan tayo eh. So, hindi natin pwedeng sundin ang ating tinatawag na kagustuhan sa trabaho. Pangalawa guys, yung aso kasi, pinapakain niya dun siguro sa harap ng establishment na pinagtatrabahoan niya. So, once kasi ang mga aso, pag nakita nilang may mga galang aso, pag nakita nilang nagpapakain, mga pusa nagpapakain, nagpupuntahan yan sila kasi ginagawa rin namin sa trabaho namin yan eh. Nung nagtatrabaho kami, ang dami namin pusa doon sa paligid namin kasi ang dami namin pagkain. Siyempre, kaysa na may itapon yung pagkain namin, binibigyan naman sa pusa. Parang nagtatawag yung mga pusa eh, sobrang dami na nila. Alam na nila yung oras na magbibigay kami ng pagkain. So, siguro yung tao na yun, yung mga aso, nandun, naghihintay, di ba? Instead na, wala doon sa area nila, dahil alam nilang may nagpapakain sa kanila, pumupunta sila doon. At siguro inisip ng amo nila, nung mga kumpanya na, alam mo na, pag asong gala, delikado kasi baka biglang mangagat ng tao yan, hindi natin alam, ganun. Kasi guys, hindi ako takot sa aso. Natatakot ako sa halaga ng injeksyon ng kagat ng aso. Kamo laway lang, minsan kalmot lang. Kasi ang mahal talaga guys, masakit sa bulsa para sa akin sa akin. Tapos sabihin pa na mayroon namang government. Subukan nyo sa government. Pumupunta ako sa government ha. Minsan lang ako nakatiming na nandyan. Palaging out of stock ang government. Ang palaging naka-available yung mga private, ayan. Pero grabe yung halaga ng injeksyon. 'Di ba? So kung hindi, kasi ang isang tao rin na may rabies din, tapos hindi natin alam ba, nagka-rabies na yung isang tao, hindi natin alam, kontaminado na tayo ng rabies, tapos nagwo-work ka, so yung laway mo dun, baka ganun ba? Ganun lang mga possible na mangyayari. So, nakakalungkot na tinanggal siya. Nakakalungkot na hindi siya binigyan ng pagkakataon. Pero imposibleng hindi siya binigyan ng warning nun. Imposibleng hindi siya binigyan ng pinagsabihan na huwag mo nang gawin yan, pero ginagawa niya pa rin. So nakakakuan naman talaga na binigyan ka na ng utos, pero ginagawa mo pa rin. Kasi gusto niya sigurong ipakuan na advocate ako ng mga aso, nalaawa ako dahil naggala. Ganun talaga eh. Nagtatrabaho tayo, sundin natin yung mga utos ng kumpanya pinagtrabahoan natin. Kasi kaya nga tayo nagtrabaho dahil kailangan natin yung trabaho. So, isa lang ang pagpipilian mo, mawalan ka ng trabaho at ituloy mo yung ginagawa mo. Ngayon, kung kaya mo nang mamuhay na wala kang trabaho, so well, gawin mo yung gagawin mo. Pero kung hindi mo kayang gawin, o hindi mo kayang mabuhay na wala kang trabaho at this moment, isakripisyo mo na yung malasakin mo sa mga aso. Gawin mo na lang pag uwi mo. Kasi baka inisip din ng kumpanya, bakit, kunwari, magdadala ka ng pagkain ng aso, no? Bibit-bitin mo pag uwi. Baka isipin ng kumpanya, nag-uwi ka ng mga pagkain sa loob ng kumpanya, di lalong maletse, di ba? So siguro yung baon mo na lang, di ba? Dalhin mo na lang pag uwi mo, stirahan mo yung aso, pakainin mo. Maganda namang hangarin mo, maghahangarin ng empleyado. Kaso lang, meron din talaga tayong may side na kwento ang kumpanya, kaya siya tinanggal. Yun lang yun guys. I hope na nagustuhan niyo yung ating pananaw sa sitwasyon.